Magandang araw sa inyo na nanonood nito. Dahil pinindot mo ang video na ito, ibig sabihin, gusto mong malaman kung paano mag-drive ng automatic car o malaman kung ano ang sistema ng pag-drive ng Vios XLE 2020 model. So, direct to the point na tayo. Umpisahan natin sa pag-start. So, patayin ko muna. Sa pag-start guys, hindi nyo na kailangan mag-pindot ng handbrake or brake or ang accelerator. Pwede nyo siya i-engine start agad. At manual siya, key type, hindi siya yung pindutan lang. Bali sa start ko na siya. Hintayin nyo munang mawala yung mga hindi necessary na ilaw. Ayun, ibig sabihin na start na yung system. Sa kanya siya isa-start. Wala na kayong pipindutin pa sa baba, aapakan, kasi automatic car naman ito. Let's go. Ayun, na-start na siya. So pag start, medyo pabuelo mo muna ng konti para hindi mabigla ang makina. Kung gusto mo mag aircon, ikin mo ng isa. Manual type ang kanyang aircon. Ayun, ito ang kanyang fan, ito ang kanyang temperature at kung saan mo gusto itutok ang hangin ng air conditioned air. Ito, palamigin natin siya ng mga 4, number 4. Ayun. So ang Vios XLE guys, ito siya ang kanyang ito ang kanyang kambyada o ano mang tawag nyo dyan, basta itong nilalaro-laro dito. Hindi ko alam kung anong English nyan, kalimutan ko. So ito siya kasi CVT to, automatic transmission car. Ito ang park, nasa park tayo ngayon, umaandar, reverse, neutral, drive. Ito yung drive, dito ang drive. Sa drive dito yung automatic siya. Itong M, dito yung manual type. Pwede mo siyang i-manual, pwede mo siyang automatic. So pag gusto mo siya i-matic, hindi ka makakagalaw dito pag hindi mo pinipisil ang brake. Tingnan nyo, hindi siya bumababa kasi hindi ko pinipisil ang brake. Hindi siya bababa. Pero pag pinisil ko ang brake, pwede tayo mag-reverse, neutral, dito sa drive, at pwede natin siyang i-manual type. Ayan. Dito sa manual type, napapansin nyo may plus and minus sign. So sa plus and minus sign, ganyan po siya. Up, down. Up, down. Plus, add gear. Minus ka ng gear. Pero hindi ka basta-basta makaka-add ng gear pag hindi mo na-reach yung speed na kailangan niya. So ito po siya, dito nyo po siya makikita. Naka-manual type siya, naka-first gear. So pag nilagay ko siya sa drive, magiging D siya. Ibig sabihin nasa drive mode ka. Pag nilagay ko naman siya sa manual, naka-manual type ka. Pero habang nilalaro ko to dito, nakapisil ako sa brake. Kapag nakapark ang car, kapag paalis ka pa lang. So ayan, naka-primera siya. Hindi ka basta-basta makaka-add. So tingnan nyo, tinatry ko mag-add, tinataas ko sa plus sign, hindi siya dumadagdag. Sa aking experience, makakadagdag ka lang pag umabot ng 20 ang speed mo. Pag umabot ka ng 20 km per hour, makaka-add ka na. Segunda, second gear. Tapos pag apak mo ng 30 plus,
30 plus makakatrisera ka, 40 plus kwarta, 50 plus quinta, hanggang sa mag-abot ka na sa 7th gear, kasi habang 7th gear siya. So ito, naka-stop ako. Tatry natin yung drive mode or yung automatic mode. Wala ka namang gagawin dyan. Naka-brake ako ngayon. Pag salpak mo ng D, bitawan mo lang yung brake, tatakbo naman yan. Ayan, tumatakbo. Kahit hindi mo napisilin yung accelerator, may power talaga yan siya na tumatakbo siya. Siguro mga 1 km per hour to, 5. Dyan. So easy lang yan, easy lang yung drive mode. Tsaka another info, ang mga kotse na sasakyan, mga Vios type na sasakyan, puros front wheel drive. Na additional info lang yun. At nasa busy road pa ako, kaya pindutin nyo yung like button at mag-subscribe na kayo kasi buwis buhay to, buwis buhay na rin pati sa LTO. So tatry naman natin yung manual type. Pag salpak mo ng M, salpak mo sa M, pak, ayun. So naka-primera na siya. Ito, patatakbuhin ko. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka basta-basta makaka-add ng gear pag hindi mo na reach yung speed na kailangan. So ito try natin. Takbo tayo. Hindi ko napapakita yung kambyada. Tingnan nyo na lang yung speed at yung gear kung mag-iiba ba pag naabot yung, ayun, second gear kasi umabot ako ng 20. Pag lagpas mo 30, third gear. Yan, ganun lang kasimple. Tapos sa pagma-minus naman ng gear, parang useless na rin tong kuan. Kailangan mo na lang tong minus ng gear pag mag-overtake ka. Pag nahihinaan ka sa gear mo, kunwari nasa quinta ka tapos gusto mo mag-overtake, mag-less ka ng gear, mag-minus ka ng gear para mas malakas ang hatak. Pero ito, pag humina yung speed mo, kunwari ito, humina speed mo, kusa siyang nagma-minus nang nararapat sa speed na nasa present mo na takbo. Kunwari galing ako sa 80, nasa 60 ako, tapos bigla ako nag-brake, nasa 20 na ang takbo ko, so magda-down siya agad sa segunda. So yun lang naman, wala na akong madadagdag na ibang features ng Vios XLE. Kung anong sistema nito, mare-recommend ko na lang sa inyo, pa-install kayo nitong dashcam, front and rear, tapos itong sensor. So sa aking sensor, nakikita nyo may R and L dito, tapos parang may anong tawag dyan, digital na parang yung music box. Dyan nakalagay kung paano o gaano nakalapit ang iyong mababangga sa likod. So gumagana lang yan siya pag naka rear mode ka, naka reverse ka. Pag salpak mo ng reverse, tutunog siya, tapos may lalabas na 00 number. Pag may poste o tao ka na mababangga, paglalagay siya ng 1.2 meters, 1.0 meters. Yun ang ibig sabihin lang nun. Tapos may tunog din. Ito, may handbrake, aircon, busina dito sa Manabela, may control ka rin ng music and call. So yun lang naman, salamat, hanggang sa susunod na video. Subscribe na lang at paki-share. Thank you.